Yun nga sir, puro impeachment na lang yung lagi. Gagastos din naman yun. Hmm. Eh kung yung ginagastos nila sa ganung bagay, itulong na muna nila Hmm. sa mga mahihirap, sa mga nalulubog na bayan, probinsya. Hindi lang naman dito sir, marami naman talagang lubog na probinsya, hindi lang dito. Oo. May mga pera naman siguro yung gobyerno para tumulong. Hmm. Anong gusto niyo sabihin dun sa mga nakakataas? Diyos ko po, kung gusto lang talaga nila, huwag lang nilang kung saan nilalagay yung pera. Itulong na lang sana nila sa mga taong nangangailangan talaga, hindi puro kung kani-kanino lang nakakarating yung pera. Pinag-aaway nila yung pera ng bayan, pera ng mga tao, buwis ng mga tao yun. Hindi dapat para sa kanila. Yun, ha? So, ito na nga yung sinasabi natin, di ba? Ang mga tao ngayon, gising na. Sa tingin ko, it's about time. It's about time na magising kayo na walang lutay-lutay na ang pinag-uusapan pa rin ngayon sa Senado ay ang impeachment. Totoo lang. Nakakaano eh. Wala naman bago. Yung sinasabi nila nakapuntos daw. Kaya hindi ko na masyadong dinidiscuss kasi walang silbi. Nakapuntos daw etong prosecution dahil inamin nung Gina Acosta na sabi ni VP Sara Duterte daw na ibigay dito kay Kernel, kung sino man yon, yung nakalimutan ko na, yung kanilang security officer na nag-ano. Sabi ko, anong bago dun? Nagdidiwang sila, tuwan-tuwa sila, kaliwat kanan ng ginagawa ng meme. Hindi lang ng mga Duterte haters na vlogger, pati mainstream media. Nagulat nga ako eh. Yung mainstream media nilabas yun na parang as if, so what's new? Siyempre siya mag-a-approve. Siya ang sekretary. Siya yung pinuno ng ahensya eh. Alam naman, kukunin ni Gina Acosta bilang SDO officer, di ba? Kukunin niya tapos ibibigay lang niya kung kanino. Siyempre aaprobahan nung kanyang amo. Walang iba kung hindi si VP Sara. So anong bago dun? Ninakaw ba niya? Yun yung dapat kasing patunayan eh. Binulsa niya ba? Ninakaw niya ba? Wala. Ano nangyari? Ayun, ginamit. Binigay sa mga pangkailangan sa konfidensya. Alam mo, hindi mo na talaga maintindihan kung ano yung pinupunto nila eh. Kasi lahat naman yan, public knowledge. Kukunin ng SDO, yung pera, pagkakuha ng SDO ng pera, ibibigay dun sa security officer at para gagamitin sa confidential intelligence na mga plan, programs, kung ano man yan, doon yun ang gagamitin. Magtaka nga kayo kung yung SDO ang magbibigay. Ang trabaho ng SDO, kukunin at disbursement. I-disburse niya, ipamimigay niya kung sino yung karapat-dapat na in charge. Magulat kayo kung kinuha ng SDO, tapos siya na bahala doon sa confidential fund. Akin na to, ako nang bahala. O sino gusto kong bigyan. Hindi ganun. Di ba? Naturalmente, hihingi siya ng approval. Kanino? Doon sa pinuno ng agency na yun. Sino yun? Si Vice President Sara. O ano mali doon? Tangin, ang gago lang talaga eh. Sabi ko, so, anong pinalalabas nyo? Kasi ginawan pa talaga ng mga memes eh. Sabi ko, anong pinalalabas nyo? Ngayon, naproban ni VP Sara Duterte yung confidential funds. Eh siya naman talaga. Matik na yan. Nilalagyan nila ng malis, sa madaling salita. Nilalagyan po nila ng malis yung pag-approve ni VP Sara Duterte. Alam mo, yan yung pinag-aksaya ng panahon na walang kakwenta-kwenta na ang dami naman po pwedeng pag-aksaya ng panahon. Number one, itong flood. Kasi hindi ho ito titigil. Alam mo yun, hindi nyo pwedeng sisihin ang tubig o ulan. Kasi ginawa ni Marcos, di ba? Sinisi lang yung ulan eh. Umulan kasi, ganito.
Umulang kasi, kaya marami yung inulan na pang isang buwan yung ulan. Tapos sinisi sa basura. Tama ba yun? Ganun lang. Ano solusyon nyo? I mean, eto ang daming pwedeng gawing solusyon ng Senate. 'Di ba yung naalala ko nilalakad ni Bongo ito yung pagdating sa ewan ko, correct me if I'm wrong ako si Bongo ba naglakad doon, pero among the Duterte senators to nilalakad yung actually si Pangulong Duterte nga ata ito nung yung disaster na department. Yung talagang siya yung in charge. Kasi ngayon ang nangyayari kanya-kanya. 'Di ba? Ito yung parang in charge sa basta disaster, siya na bahala. Siya aayos sa lahat. Utusan niya DSWD, gaganto niya to. Ito, DPWH. Siya ang coordinating department. Kasi nga, yung problema, walang ganun na nag-aayos. So, ang gulo-gulo. Ngayon, pwede kang maglagay na sana ng budget para sa mga nabaha. Yung kanilang mga parang pinag-i-stayan ngayon, di ba? Yung simula uli. Kasi alam mo, hindi naman biro yan nababahay. Alam nyo kung bakit? Naranasan din namin yan nung bata kami. Yung bata kami, meron kaming, dyan kami sa Project 7 ba nakatira doon? Project 7? Oo, tama, Project 7. Sa Quezon City. Grabe, pag binaha dyan, abot hanggang second floor. So kami, pagkabaha na, aakyat na kami doon sa second floor. Kasi yung first floor namin, puro ipis na yun. Naglulutangan na yung mga ipis doon. Naalala ko din nung nagkaroon ako ng opisina dyan sa Palanan, dyan sa Makati. Ganun din, kahit Makati pa. Dyan nga nagkaroon ng sakit ng yung aking, yung assistant na si Toto. Dyan nagkasakit kasi lumusong sa tigas ng ulo Hindi, wala naman siyang choice doon. Hindi naman siya naglaro. Hindi naman siya, kailangan lang niya kasing bumili ng mga pagkain sa labas. Kailangan niyang mamalengke. Ang tagal nun. Walang choice, kailangan niyang bumili. Ayun, yung ihi ng daga. Nangyari. Alam mo ngayon, ganyan na nakikita ko sa kalsada. Sabi ko nga, hindi ba nila nakikita yung danger niyan? Parang walang barangay, Parang walang, yung safety, parang walang gobyerno. Hindi ko mag-gets bakit ganun. We deserve ganitong klaseng gobyerno na para tayong mga tanga, para tayong mga ulila sa ama. Ganun na nangyayari ngayon panoorin niyo pa ito Magandang Martes po ng hapon mga kapamilya, mag-aalas 3:30 na ng hapon, ngayong maulan pa rin. Nandito tayo sa kanto ng Nicanor Reyes Street at ng Pipa Redes. Malapit lamang po ito dun sa ilang mga university dito sa areang ito, sa May Murayta. At kung makikita po ninyo, parang isang malaking ilog na merong mga establishment sa magkabilang paligid. Ang karamihan po ay hindi na rin makadaan, bagamat merong mga estudyante, gaya po nung nakikita nyo yan, ang pinipilit na makatawid. Ang lalim po ng tubig ay kumbaga hanggang halos lubog na yung gulong na isang pickup truck, kaya hindi makatawid yung mga sasakyan na naroroon sa parting yon ng area ng Murayta. Sa bahaging ito may mga bata na ginagawa pang laruan yung baha. Sa kasagsagan itong malakas na pagulan na dulot nga po ng habagat, ang mga stranded na commuter naroon sa area yon, sa kanto na yon, at hinihintay na humupa ang malalim na pagbaha. Mula po dito sa Maynila, Johnson Malabat, ABS-CBN News. Grabe, no? Ayan yung sa Murayta, Ay, nako, grabe. Alam mo, nakakalungkot lang, Imagine niyo, walang pumipigil dun sa mga bata. Hindi ba nila alam kung gaano yung danger ng, Halos mamatay si Toto nun, Nung nagkasakit siya dahil sa ihi ng daga. Imagine mo yan. Parang walang barangay. Asan na yung barangay? Yung mga barangay na bayaran dyan. Yung totoo. Marami dyan Mga barangay. Yung kagawad nila bayaran para iboto yung mga congressman nila. Korap na nga yung congressman, korap pa yung barangay kagawad. Hindi ko sinasabing ito yun yung particular na korap. Pero ang tanong, asan yung mga barangay dyan? Para pigilan to. Wala, di ba?
I mean, kasi ganyan na nangyayari. Yan ang simbolo na ng Pilipinas ngayon. Para bagang walang gobyerno. Para bagang, ewan ko, kailan maayos yan? Sino congressman dyan? Di ba? Remember, sila ang may mga allocation. National government yan. Kahit nasa Maynila yan, national government yan. Trabaho ng DPWH yan. Trabaho ng ano yan. At yan na nga rin yung resulta ng hindi pagkolekta ng mga basura noon. Oh. Sa ngayon po, ang mga nakakadaan lang dito sa parting ito ng Espanya Boulevard, yung nakikita po ninyong bus na yan ay galing doon sa area ng Welcome Rotonda, going sa direksyon ng Lerma at ng underpass patungo ng Quiapo. Nakakabiyahe po sila dahil malalaki sila at mga bus, pero yung mga maliliit na Wasak sasakyan, na, oh. tingnan niyo po yung isang yan, medyo mawawala na sa pwesto yung takip ng kanyang makina pero tuloy pa rin sa biyahe. Yung mas maliliit na sasakyan talagang walang galawan sa ngayon dahil sa takot na baka tumirik or malubog sa lalim ng baha dito sa parte ito ng Espanya Boulevard sa Maynila. Merong mga tao na nandun sa footbridge sa taas, naghihintay na humupa ang baha. Meron din namang sinasamantalang makapaglaro at maglangoy sa obviously maraming tubig ng Espanya Boulevard at yung iba nagpapatila ng ulan sa mga establishment sa gilid nitong Espanya Boulevard at ng Moraita area sa lungsod ng Maynila. Ingat po mga kapamilya. Magandang Lunes ng hapon mga kapamilya. Nako, Diyos ko, pasensya na po. Sa dami ng nangyayari, Lunes pa lang ngayon, August 17, 2026. Nandito pa rin tayo sa kanto ng Moraita at ng Espanya. May mga estudyante. Ate, magandang maulang hapon sa ABS-CBN. Kumusta? Perwisyo po talaga, like bakit hindi po sinuspend ng maaga. Tignan nyo naman po, ang dami pong, actually parang pa-breakdown na ako kasi like first time ko ma-experience to. And Ate, huwag ka magbe-breakdown. Bahalang yan. Hindi, I mean, hindi ko naman sinasabing nilalanglang ko yung baha, pero magbe-breakdown na daw siya sa buhay niya. Huwag naman. Ikaw naman ate. Nako. Tapos biglang yan, Lenny Robredo, ganyan. Kaya, baka naman si Lenny Robredo pa ipalit nyo. Wala ngang alam yun eh. ayun po, sana po, wag kalimutan yung flood control. Ayun, kasi yung mga ordinaryong Pilipino. Yan ang magandang sinabi mo. Huwag kalimutan ang flood control. Maganda yan, ha? Yung nahihirapan, yun na po. Ate, huwag kang magbe-breakdown na, hindi ka nag-iisa. Ayun po. Hoy, sino ba jowa nito? Yakapin niyo pag-uwi. Magbe-breakdown na siya. Ako naaawa eh. Huwag yung kasi ako naaawa talaga ako sa mga ganyan. Yung walang jowang nagmamahal. meron yan. Ikaw naman, banat pa. Joke lang ate, ha? Joke lang. Ha? Huwag ka magbe-breakdown. May pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Yan ang lagi mong tatandaan. Alam kong baha, pero laban lang. Ganyan talaga eh. Wala tayong magagawa. Pagkadating ng panahon siguro, bumoto na lang tayo na maayos sa 2028. Magtiis lang tayo mga ilang taon pa ba? 26 na ngayon eh. Siguro mga 2 years. Less than 2 years na lang ang titiisin natin sa ganitong gobyerno. Huwag ka mag-alala, pagdating ng 2028, sigurado naman si VP Sara Duterte, unless gawin nila yung sinasabi ko. Dako, mamaya pag-usapan natin. May bala kasi silang gawin eh. Pakinig ka ate ha. Ikikwento ko sa'yo kung anong balak nilang gawin. So, gusto Laban ko na lang! umuwi. Ano pangalan niyo pa? Pauline Sunga. Pauline Sabi Suma. nung matanda Yes, na po. dumaan, bakit ka Kami, sanay na kami dito. Salamat, mag-iingat. Thank you po. Ingat din po. Isa lamang po sa mga estudyante na Taga-UST siguro to si ate. talagang binubuno yung baha dito po sa Espanya parte ito daw eh. ng Moraita at lalong lumalakas yung alo ng tubig na para bang nasa ilog dahil may mga dumadaang sasakyang gaya po niyan. SUV pa lang yan. Imagine po ninyo pagka bus yung dumaan, mas malaking alon yung sinasalubong ng mga pedestrian sa gitna ng baha. Mula dito sa Moraita, Maynila, Johnson Malabat, ABS-CBN News, ngayong Lunes ng hapon. Ingat mga kapamilya. Yun, no? Grabe, no? Ano
ganito na lang ba tayo? Normal? Hindi ko talaga magets bakit normal na lang sa atin to Oh. Tanggap na lang natin. Alam niyo kung bakit tayo ganito mga kababayan? Sorry to say, huwag kayong magagalit Binenta niyo kasi yung boto ninyo Yung totoo. Marami wag ko kayo magagalit Marami yung sa ating mga Pilipino, ibinenta kasi yung boto. Nabigyan lang kayo ng 1,000, 500 pa nga, kinatkong pa nung kagawad yung 500. Diba? Binigyan lang kayo ng ganun, iboboto nyo na. Alam nyo, yung perwisyo, yung gastos, dahil sa bumoto kayo ng tiwaling opisyal, ang tindi ng balik niyan. Sobrang tindi. 500 pesos binigay sa inyo, 1,000 binigay sa inyo. Anong kapalit? Ang daming nasira na gamit sa bahay ninyo. Yung perwisyo na binigay sa inyo, worth it po ba yung 500, 1,000? Hindi, yun na ako nagtatanong, worth it po ba? Kung worth it, sige, bigay nyo, ibenta nyo ulit yung boto nyo. Hindi Particular dyan sa Maynila na yan. Sorry huwag kayo magagalit mga taga Maynila. Marami sa inyo nabili dyan ng mga congressman nyo Kaya isa na lang ang nanalo, tangina pinatanggal pa ng COMELEC. Isa na lang ang matinong nanalo na congressman pinatanggal pa ng COMELEC. Diba? Tapos binoto nyo, pare-pareho lang din. Hindi. Taga Maynila, makinig kayo sa akin. Huwag nyong iatang lahat yan kay Yorme. Yorme is the executive. He only execute. Okay yan. Maayos yan. Pero that is just a first step. Paano yung pondo? Paano yung Sinong mag-ano niyan? Yung mga batas, sino yan? Mga councilor niyo yan. At yung congressman ninyo. Na sana nire-represent kayo at pinaglalaban yung proyekto para sa inyo. Pero ano ginawa? Kinatkong. Kaya kayo mga taga Maynila, hindi ko kayo tatantanan. Hindi ko kayo tatantanan. Itigil nyo na ang pagboto dyan sa mga kurap ninyong opisyal. Kurap pa mga opisyal nyo, hindi pa ba kayo nagigising? Hanggang ngayon? Boboto nyo pa rin yan? Bakit? Sabi ni Kagawad tarantado pala kayo Pag sinabi ng Kagawad, tumalong kayo sa bangin, tatalong kayo. Bigyan kayo ng 500, 1,000, tatalong kayo. Parang ganun ang ginawa ninyo Ibinenta nyo yung boto ninyo para iboto yung mga congressman na kurap ngayon na walang inintindi kung hindi usigin si VP Sara Duterte. Pero tangina, ganyan ang itsura ng Maynila. Sige nga. Sige nga. Justifiable ba yan? Kaya nakakabuisit Sa totoo lang, nakakabuisit. Sana umayos tumino naman kayo sa pagboto nyo dyan. Boto kayo ng boto ng kurap, tas magreklamo kayo.